Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating daily morning devotion. July 31, day 212 po tayo ngayon. At ang ating passage nasa Proverbs po 14, 1 to 11. Bago tayo magsimula, shout out muna sa mga nag-birthday. May mga nag-birthday po tayong ating mga kabataan. Yung 28, nag-birthday ng 28 si Sian Vitug, no? Sa 29 si Carlos Macarandang, at ngayon 31 ay si Aya, si Roda Cariaga. Happy birthday sa inyo. Magandang morning. Tim Marga, Kuya Edgar, dito na rin si Annalyn. So, ang ating pong passage for today is Proverbs 14, 1 to 11. Ang focus po natin ay nasa verse 4, no? At title natin is Life is Messy When It's Real. Ang tunay na buhay ay magulo. Agree po ba kayo ron? No? At dito nga sa chapter 14 ng Proverbs, makikita natin dito yung tinatawag na kasama itong 14, no? Chapter 14 sa mahabang tinatawag natin na section ng kung tawagin ay Proverbs of Solomon. Nagsisimula po to sa chapter 10 hanggang 29. At karaniwan po itong chapter 10 to 29 na Proverbs of Solomon ay binubuo ng dalawang line or minsan tatlo, at gumagamit nga po ng parallelism o paghahambing o pagtutulad. Halimbawa, katulad sa wise at foolish, no? Yung matalino at mangmang, yung righteous at wicked, no? Yung matuwid at masama, at yung minsan ay yung tapat at mapaglinlang. Ito nga pong passage natin ngayon, 14, 1 to 11, ay isang panawagan para sa ating lahat sa isang matalinong pamumuhay patungkol ulit sa wisdom. No, nagsisimula sa tahanan at umaabot sa ating mga personal na integrity at pakikipag-ugnayan sa lipunan o sa kapwa. Nagpapalala po dito sa atin bilang mga mambabasa nitong kawikaan ni Solomon na ang karunungan ay pwedeng mag-build, no? Mag-remind sa atin at nagbibigay sa atin ng biyaya o ng blessing, karunungan. Samantala, ang kahangalan o yung pagiging foolish, pagiging fool ay mahantong sa kasalanan. At yun nga po, sumisira sa atin mula sa ating from inside out, no? So, binibigyan nito yung importansya, yung kahalagahan ng pagiging matapat, pagiging mapagpakumbaba, at yung tinatawag nating pangmatagalang pananaw sa isang ugali, no, na inaasahan sa atin. So, basahin po natin yung verse 14. Dito nga po tayo magfo-focus. Ang sabi po sa verse 14, kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Sino po sa inyo ang gusto na ang inyong sabsaban o yung kural ay malinis, no? Siyempre gusto natin sa isang lugar, pag tayo ay pumapasok, ito ay malinis. Pero ayaw natin nung marumi, mabaho na kural o sabsaban. Pero yun nga, pag malinis yung ating lugar na kung saan tayo nag-aalaga ng ating mga hayop, kung malinis ay sigurado, ibig sabihin wala tayong hayop dito o inaalaga ang baka, no? At sa sandaling magkaroon tayo ng baka sa loob ng ating mga kural o sabsaban, ay siguradong asahan natin ito ay magiging marumi at mabaho. Pero sabi nga dito sa binasa natin, may masaganang ani, no? At yun nga, kung wala ay walang ani. So anong ibig pong sabihin nito? Ito ay nagsasalamin o nagsasalarawan na kahit na sabihin nating medyo madumi, mabaho, no?
Ang sabsaban dahil sa mga baka, ito ay nagpapaalala sa atin na merong aanihin. No? Meron po tayong siguradong makakamtan sa pagdating ng araw. At yun nga po, ayon dito sa binasa natin ay ito ay kung papaano ang buhay ay magulo. No? Ang totoong buhay ay magulo. Bakit po nasabi to? Katulad nga po na kapag walang baka ang isang farmer para sa pagbubungkal ay siguradong walang laman yung kanyang tinatawag na lagay ng pagkain doon sa mga hayop, at hindi lang yung mawawalan ng pagkain kundi even tayo o yung magsasaka. So ang tanging paraan para mapanatili yung tinatawag nating maayos at masaganang buhay sa mga dumarating na problema ay panatilihin natin na tayo ay at tanggapin natin na ang life is very messy, magulo ang buhay, no? In the context of relationship, dito natin titignan itong passage na ito, no? Sa patungkol sa ating mga relasyon. Kung gusto natin ng buhay na tahimik, no? Buhay na sabihin natin walang nangingialam, pwede naman. Kaya lang ang paglago ay hindi natin pwedeng asahan na yun nga po, meron tayong paglago sa ating mga buhay, no? So imbis na sa halip na iwasan ng mga tao dahil sa messiness of relationship, we need to embrace it, no? Patuloy tayong maglingkod sa iba, ibahagi yung ating pananampalataya kahit na nire-reject tayo, pinipersecute tayo, no? Ang pinaka maganda, yun nga po, ipanalangin yung katarungan, no? Let's pray for justice. Kung nakikita natin na ang ating buhay ay nagiging magulo dahil sa mga tao sa ating paligid, ay ipanalangin natin. Kasi nga po, for us na to keep yung ating buhay free of people problems is to keep it free from other people, no? Pero yun nga po, magkakaroon ng emptiness, no? At parang useless din ang buhay pag tayo ay nabubuhay para sa ating sarili lamang, at nawawalan ng halaga o ng meaning ang buhay pag tayo ay nabubuhay para sa sarili natin, kasi nga gusto natin maayos, plantsadong buhay, no? Tahimik. Pero hindi ang totoong buhay talaga ay magulo, maingay, pero masaya, may purpose, merong tinatawag nating sakripisyo. Kaya nga ito yung nagbibigay ng ebidensya ng tinatawag nating the greatest two commandments na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? Loving God and loving people. Even though life is messy, relationship is messy, patuloy na makikita natin may paglago, may pag-ani, no? May pag-develop ng ating mga karakter tungo sa isang ugali, no? Tulad ng isang karakter ni Jesus. So ito yung sinasabi rito magulo ang buhay, pero totoo, no? Ang verse na ito ay muli nagpapaalala sa atin na ang perpekto at malinis na kamalig o nasabsaban ay maaring maganda sa paningin, ngunit nangangahulugan ito ng walang ani, no? Walang production na nangyayari. Now, kung gusto natin ng ani sa ating mga buhay, kailangan natin ng baka doon sa ating mga kamalig o doon sa ating mga sabsaban. At kasama ng mga baka na iyon yung gulo. Pero dahil sa kahit magulo, no, madumi, maamoy, mahalaga, may pagkain,
no? At pwede naman nating linisin, no? At pwede nating harapin yung amoy na iyon kasi nga kahit ganoon ay merong nabibuild sa atin. So ang paglago ng bawat isa ay nagre-require ng effort. At yun nga po, nagkakaroon ng sinasabi nating fruitfulness kahit na may friction. Because fruitfulness comes with friction. So, we need to embrace the tension and the friction sa ating mga relationship, sa ating mga buhay. At yun nga, huwag tayong matakot sa gulo, sa messiness ng buhay. Huwag magpanggap na malinis, no? Don't fake yung pagiging malinis. Ang mahalaga, mabuhay tayo sa totoo, sa truth, kahit na uncomfortable. At yun nga po, makikita natin dito yung tunay na paglago o yung real growth ay mangyayari. So, we need to accept the fact na ang mundong ito ay nilikha ng Diyos, hindi sa isang perfectong sabihin nating lugar, no? Pero yun nga po, kahit na gano'n ang mundong ito, nabibuild yung character natin. Natututo tayo makipagkapwa-tao at higit sa lahat, yun nga po, natututo tayong pakumbaba tungo sa isang fruitfulness, no? Pag-ani na may kasiyahan. So, yun lang po ang gusto kong iiwan sa inyo, na ni-encourage tayo na magtiwala sa Diyos sa buhay na ito kahit na sabihin natin mapaghamon yung ating mga kalalagayan. At patuloy tayong manalangin at magtiwala sa ating Panginoong Diyos na kahit na magulo, madilim, madumi, no? Ang buhay, alam natin na kayang-kayang ayusin ito ng ating Panginoon. Especially sa mga relationship. Because God is a God of relationship. We are created, no? Sa isang relasyon. Kaya kahit na iba-iba, may mga uniqueness tayo, we need to be united in our diversity, no? Unity in diversity, nagkakaisa sa ating pagkakaiba. At dahil doon, makita natin may blessing pa rin, may ani pa rin. At yun nga po, pagdating ng araw, masasabi natin, wait, na pinaglaban natin yung ating mga relationship. We need to fight for our relationship, kahit na messy, no? Patuloy natin paglaban yung ating mga relasyon. Kasi nga po, doon tayo nagmamature. So, isang magandang umaga po sa ating lahat at isang pagpapala mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Solomon, ang ating natanggap ngayon sa umagang ito. Tayo pong lahat tayo manalangin. Dakilang Diyos, tunay Panginoon, life is messy, but still, O Lord, Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin sa kabila ng lahat ng itong mga challenges na ito, God. Alam namin merong ani, magiging productive pa rin kami, and there will be fruitfulness, O Lord, kasi nga po nahuhubog yung aming mga character in dealing with different attitude and character, at even yung aming mga character, Lord, alam namin ay tunay na umaayos din kasi nga po umaharap kami sa mga challenge ng pakikipagrelasyon. Kaya Lord, patuloy na i-remind mo sa amin na we need to fight for our relationship in spite of our diversity, O Lord. Yung aming mga uniqueness, still pwede kami magkaisa, Panginoon, tungo doon sa magandang mission na binigay mo sa amin. As we go, we will make disciples. Kaya God, maraming pong salamat sa umaging ito. Tunay, O God, pinagpala mo kami ng isang karunungan na kung saan, Panginoon, aharap kami muli sa mga tao sa araw na ito. Lord, makita namin ang mga kapwa namin, isang pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat aming Diyos sa iyong pagmamahal. Maraming sa iyong salamat sa iyong
faithfulness and goodness, at patuloy, Panginoon, ang iyong kapayapaan ay sumaamin, O Lord, sa maghapong ito, at patuloy na asa sa iyong gabay. Ingatan mo ang bawat isa at patuloy, Panginoon, sa maladaos ng kanilang kaarawan at wedding anniversaries, Lord. Continue to bless them, O Lord. Continue to be with them. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli, mga kapatid, pinagpala po tayo sa umagang ito. At mamayang gabi, meron pa tayo sa ating life group, ating Zoom. Mamaya ay 7:30, magkita-kita tayo at pagpatuloy natin yung ating tinatawag na book study, about discipleship. Mamaya pong gabi 7:30 sa Zoom, at makita natin dito ang kalagahan ng mga shifting when it comes sa ating mga ginagawa patungkol sa pagmimisyon, patungkol sa pag-disciple. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.